Good day, nurses. Now let's discuss inflammatory bowel disease. When we say inflammatory bowel disease, this is a chronic and relapsing inflammatory bowel disorder of the GI tract. So, ibig sabihin, nagkakaroon daw ng chronic relapsing inflammatory. Ibig sabihin, nagkakaroon ng inflammation sa ating large intestine. So, under your inflammatory bowel disease, meron tayong dalawang types. We have your Crohn's disease, also known as general enteritis, and your ulcerative colitis. Ano bang pinagkaiba nila? So, both of them are inflammatory bowel disease. Ibig sabihin, pareha silang may inflammation. So, ngayon, ano bang pinagkaiba nitong ulcerative colitis at Crohn's disease natin? Una, pagdating sa location. Okay? Pag once na location na pinag-uusapan, nagkakaroon daw ng inflammation anywhere from the mouth to anus. Okay, ibig sabihin buong GI tract natin or yung tinatawag nating alimentary canal. Okay, so buong alimentary canal natin nagkakaroon daw or pwedeng magkaroon ng inflammation. Yan ay pag kay Crohn's disease. Pagdating naman kay ulcerative colitis, specific lang yan sa colon. Ibig sabihin, yung inflammation at ulceration ay sa may large intestine lang natin makikita. Next, in terms of site, common kay Crohn's disease yung terminal ileum. Yung pinakadulo ng small intestine natin, yun ay common site pag Crohn's disease. How about pag ulcerative colitis, rectum to colon? Okay? So parang ganito siya. From the rectum hanggang sa colon or large intestine, doon mo lang makikita yung inflammation pagdating sa Crohn's disease. Ay pagdating sa ulcerative colitis, I should say. Then next sa pattern niya. Ang pattern naman ni Crohn's disease ay skip lesion or patchy. Okay? Makikita sa endoscope na cobblestone siya. Okay? So parang ganito yung patchy. Merong ulceration, may inflammation, tapos wala, inflame, wala. Inflame, wala, inflame, wala, then inflame, and then wala. Patchy siya. Unlike kapag dating kay ulcerative colitis, continuous lesion. Okay? Dare-diretso yung lesion niya. Next natin ni depth, gaano kalalim yung inflammation pagdating sa Crohn's transmural. Ibig sabihin, all layers affected. Okay? All layers ang affected kay Crohn's disease. Pagdating kay ulcerative colitis, mucosa and submucosa only. Okay, 'di ba may 3 layers tayo, pero pagdating kay Crohn's disease, lahat ng layer ay affected kay ulcerative submucosa or the mucosa. Okay? Next natin yung ulcer. Okay? Yung ulcer niya, malalim pag Crohn's and then superficial lang. Bakit? Mucosa and submucosa lang affected. Kaya superficial siya. Unlike kapag Crohn's, dahil all layers ang affected, kaya deep yung kanyang ulceration. Pagdating naman sa strictures, common siya sa ating Crohn's disease and rare siya sa ulcerative colitis. Okay, strictures yung mga pagsikip. Then, fistular abscess, common siya sa Crohn's, rare siya sa ulcerative colitis. Then, for bleeding, minimal lang sa Crohn's, pero profuse diarrhea pagdating sa ating ulcerative colitis. And then, yung stool ni patient natin, diarrhea with mucus, unlike kay ulcerative dahil merong bleeding, kaya siya ay bloody mucus diarrhea. Pagdating sa pain, right lower quadrant. Bakit right lower quadrant? Kasi ang most common is the ileum or your terminal ileum. Kaya sa right lower quadrant, usually nagkakaroon ng pain. Unlike kapag kay kay ulcerative colitis, left lower quadrant. Kasi nga, nag-i-start yung inflammation niya sa rectum paakyat sa colon. Okay? And then, for malabsorption, common sa atin si pernicious anemia or your vitamin B12 deficiency. Okay? Common yan sa ulcerative, pero rare yan sa ating large intestine.
sa ulcerative colitis, common siya sa Crohn's. Bakit siya common sa Crohn's? Remember, saan ba nagkakaroon ng absorption ng vitamin B12? Sa ileum. So kapag inflame ang ileum natin, hindi maa-absorb yung vitamin B12 kahit may intrinsic factor pa yan. Unlike kapag dito sa ating ulcerative colitis, dahil sa may colon na ang affected, na-absorb pa rin yung vitamin B12 pagdating sa ileum ni patient. And then, cancer risk increase dito, pero much higher risk pagdating sa ating ulcerative colitis. And surgery, not curative dito. Ibig sabihin, ano lang siya, hindi, walang surgical procedure. Ang gagawin dito, supportive care lang tayo kay Crohn's. Ibig sabihin, kung ano yung nagmamanifest, yun lang ang gagamutin natin. Unlike pagdating dito, kay ulcerative colitis, curative ang ating curative siya. So, ibig sabihin kung curative siya, merong surgical procedure. Yun yung tinatawag nating colectomy. Okay? Colectomy. So, yan yung pinagkaiba ni Crohn's and ulcerative colitis. Now, pagdating sa diagnostic procedure, meron tayong tatlo. We have your colonoscopy, your barium study, and your biopsy. Pag sinabi natin colonoscopy, direct visualization. Direct visualization of the colon. So, ano makikita natin? Pag Crohn's yan class, ito yung hallmark manifestation. Nagkakaroon siya ng cobblestone, yung parang bato-bato na dinadaanan natin pagdating sa mga, yung parang pinagdidikit-dikit nila. Okay, ganyan siya. That's cobblestone. Pagdating naman sa ulcerative colitis, continuous ang inflammation. Kaya tignan mo yung magmamanifest. Tuloy-tuloy yung inflammation ng kay patient. And then, we have your barium study. Okay, dito yung nag-administer tayo ng barium sulfate. So, ang makikita natin sa Crohn's ay string sign. Kumbaga, para siyang tali. Okay, na yung tali na nabuhol-buhol. Kasi dapat, di ba, normally, ganyan yung ating small intestine. Okay, so dahil merong inflammation, nabuhol-buhol siya na parang tali. And then, pagdating naman sa ulcerative colitis, lead pipe. Para daw siyang pipe. Ito ito siya para siyang pipe. Kasi di ba dapat, ganyan ang ating colon. Okay, ganyan dapat ang colon natin. Okay, ganyan dapat siya. Kaso, nagkakaroon ng, di ba, kung makikita mo naman sa kanyang x-ray study na nagkaroon ng hindi naging normal yung shape noong large intestine natin. And then, for biopsy, okay, sa biopsy natin class, makikita dito is transmural inflammation. Transmural inflammation. At kapag dating naman sa ating ulcerative mucosal inflammation only. Okay, so yan yung ating ulcerative diagnostic procedure. Okay, medical management, we give corticosteroid. Para saan si corticosteroid? Ay anti-inflammatory. Okay, next, your metronidazole, binibigay natin to as antibacterial. Okay, though, di ba, your metronidazole is anti-protozoa yan, pero binibigay natin siya sa may IBD as antibacterial. Okay, para hindi magkaroon ng overgrowth ng microorganism na present dun sa pasyente natin. And then we also give your immunomodulators. Okay, so ito yung mga medication na parang pang-chemotherapy. Okay, para ma-enhance, okay, yung hindi magkaroon. Kasi usually class, ang pinaka-usually problem kasi ng ating IBD ay autoimmune. Okay, autoimmune siya. Kaya kapag once na autoimmune ang dahilan dyan, we give immunomodulators para hindi ma-aggravate yung ating immune system at hindi lumala yung mga magmamanifest sa patient natin. Okay? So kapag once na magbibigay tayo ng corticosteroid class, dahil yan ay anti-inflammatory, okay, it can cause immunosuppressant. Okay, so nagkakos siya ng immunosuppressant, pinapababa niya yung immune system natin, kaya pag binibigay yan, dapat lagi nating i-check
Okay? Signs ng infection, katulad na lang ng fever. Okay? Baka yung patient magkakaroon na ng secondary infection, kaya we need to check. Ano pa? Okay? Bumababa din yung metabolism natin every time na nagbibigay tayo ng corticosteroid. Okay? So, yan yung medical management natin. And for nursing management or nursing responsibility, let the colon rest. Huwag tayo magbibigay ng any food. Bakit? NPO dapat si patient natin. Paano kakain si patient? Pwede nating i-TPN. Kasi kapag once na pinadaan natin sa intestine niya, okay, yung pagkain, gagalaw yung intestine mo at lalo lang magkakaroon ng pain. Bakit? 'Di ba? Kasi kapag once na may dumaan na pagkain, doon pa lang nagkakaroon ng peristalsis sa ating colon. So every time na mayroon kang pagkain na nilalagay or pinapadaan sa iyong intestine, nagkakaroon ng paggalaw, at kapag once na gumalaw yan dahil inflamed yung ating intestine, it can cause pain. So to prevent pain and to prevent the aggravation ng manifestation ng pasyente natin, kailangan let the colon rest. Huwag tayong magbibigay through oral. Okay? So i-IV natin lahat para direct na siya sa systemic. Okay? So yan yung ating Crohn's and your ulcerative colitis.